Body also claims no discrepancy has been discovered so far in the ongoing manual audit of election returns. Johnson Manama has this story. Philippine Elections Chief George Garcia refutes allegations online that 17 million voters in the recently concluded midterm polls had overvoted. Garcia says while there was overvoting, the actual figure. Okay guys, tapos na yung assemble natin na 18650 lithium battery charger. Yung mga ganitong battery ng laptop, ang number niya is 18650. Okay? Pero iba-ibang number din ito, depende sa size, no? But very common is 18650. Okay, so ito, dahil marami tayong charger, bakit tayo nakaisip gumawa ng ganyang charger? Dahil marami tayong collection na batteries, no? Yung mga tinanggal natin sa laptop, then kinuha natin yung mga goods. Ito yung mga goods. Yung mga damage na siyempre tapon na natin yon. So ito nag-accept pa ng charging. So sayang na itapon naman, no? Ang daming pwedeng paggamitan natin ito. At saka ito napaka sabihin natin na very powerful na battery, kasi ito pang laptop na mga batteries ito, no? It lasts like hours na continuous paggamit or usage, no? So magamit natin ito sa kung ano man yung gusto natin. Ma-assemble natin ng 12 volts, 24 volts, 6 volts, 9 volts, depende kung anong gusto mong maging output, no? You can connect this in series and parallel para dumagdag yung voltage, dumagdag yung current. So this one, bali 10 individual charging circuits ito, no? 10 different 5, then another 5 here sa kabilang side, no? Naka micro USB ang ang supply port. Ito yung output dito na side, ito yung input dito na side. Ito naka parallel lang. Ito output naka individual yan dito sa in every dito, no, battery socket like that. So same also dito sa kabilang side. So this one is dito na side, ito na board is dito na side. So 10, but different circuit yan, no? Pero tawag dito, nakadikit. Ang board na yan, pwede mo maputol-putol yan actually individually. So yan, hindi lang natin pinutol para isang lagay na lang, no? Pero individual yan, ito mapuputol yan sa gitna. 1, 2, 3, 4, 5. Same also sa kabilang side, 1, 2, 3, 4, 5. So pinarallel natin yung input para isa lang yung ipa-plug natin, isang supply lang dito, then another supply sa kabila para hindi naman overload yung charger natin. Ito yung pang cellphone lang na charger, no? 5 volts. Kasi ang output nito is 4.1, something like that. Kasi ito, ang voltage nito is nasa 3.7, 3.8, no? Volts. So, kaya na. Ang supply niya talaga is pang charger lang. Cellphone charger, no? So, try natin. Tapos na. Okay. Try natin.
So, ito yung charger natin, naka micro USB. So, kahit saan natin isaksak dito, since naka-parallel yan, no? Ano na yan lahat, may supply na lahat yan. So, dito natin ilagay sa gilid lang, ayan. Yan, nakita nyo? Yung flashing na red indicator, tapos yung blue naka-steady, ibig sabihin, pag nilagyan mo ng battery yan, magkukontinuous yung red, no? Magkukontinuous yung red na nagbi-blink. Ibig sabihin, nagcha-charge yung battery. Then, ito, mamamatay yung blue. Pag nag-full charge na, then yung mamamatay yung red, magiging blue na rin. Okay, so yan yung maging resulta niyan. Same dito sa kabila. Lagyan din natin ng supply. Another supply. Dito sa kabila. So again, kahit saan. Dito lang. Yan. So nag-blink-blink din yung red. Ibig sabihin yan. Kasi wala pang mga battery yan. So lagyan natin ng battery. So bawat isa dito. Tingnan natin kung ano mangyayari sa eto. Ito na board is dito. So, dito natin lagyan. Tingnan natin yung mga lights na yan kung mag-iba yung ano niya. So, try natin ito. Itong isang battery. Actually, sinubukan ko na i-charge ito before is only 1.907 volts lang ang charge niya. So, idagdagan natin yung charge niya para maging full charge, no? So, dito, tingnan nyo yung ilaw. Hindi nakatama sa ano eh. Hindi nakaabot yung ano. Yan. Yan. Na? Medyo hindi nakaabot yung positive kasi contact. Masikip. O yan. So, dumikit na. So, yan. Nag-permanent na yung red. Ibig sabihin, nagcha-charge na yan. Pag nag-full charge yan, mag-ilaw naman yung blue, mamamatay yung red. So, ito wala pang mga battery yan, kaya naka-blue. Hindi nagbe-blink yung red. So, subukan natin tong next. Hindi makaabot yung positive eh. Uy, sorry, baliktad. Ano naman, nasira. My goodness, baliktad pala yun. Oh my. Tsak. Careless. Wala. Sira yung apat. I don't know. Dahil baliktad yung pagkalagay natin sa battery. Sobrang excited. O yan, okay. Nag-ilaw pero medyo nawala-wala yung blue. Sige lang, subukan natin. Another battery pa. Siguraduhin natin na negative. May spring negative, ha? Okay. Ayan, nag-ilaw naman siya. Goods. Yan, nagcha-charge yan. 3 na. Another battery. Yan, nag-ilaw naman number 4, goods. Number 5. Yan. So, 5 na, no? So, pag na full charge yan, blue. Mag-blue pala, hindi green ha, blue. Okay. So, dito wala pang load dyan. So, kaya, yon. Subukan natin lagyan ng load dito sa kabila. Be sure, tama yung polarity. 1.907
Pero hindi makaabot yung positive eh. Masikip. Oy, may cover. Yung kaabot. Ano? Ay, sikip. Palitan natin yung battery. Yan. Nag-red na, no? Okay, next. So, yung hindi parang hindi nakadetect ng battery, baka yung battery natin, hindi na tumatanggap ng, i-check natin to ulit later on, no? Hanap na tayo ng baka hindi na siya nag-a-accept ng charging kasi na-over discharge na, so, wala pa rin. So, meaning full charge. So kasi actually naka 4.0 4 volts na, so full charge na siguro to, no? I-test natin kasi hindi na siya naggumana. Natin sa tester natin. Pag naka 4 volts na ito, ibig sabihin full charge na to. Oh, naka 4.008. So, full charge. Kaya hindi na siya kasi chinarge ko na yung iba. Ito kanina hindi nag-ilaw. Tingnan natin kung full charge din ba ito or what. Full charge din. 4.135. Basta mga ganong voltage, full charge na. So, kaya hindi na siya nag-accept, no? Itong pangatlo, itong isa pa na hindi kanina nag-ilaw. Posible full charge din. Ito wala, oh. So, kailangan mag-charge ito. Ulitin natin. I-connect natin ulit. Tapos natin yung charge natin ito ulit. Hindi makaabot eh. Pangit itong nabili natin na parang sobrang sikip, hindi makaabot yung mga terminals. Sobrang sikip actually. Ito natin ang ibang battery. Parang hindi makaabot eh. Ayaw pa rin. Natin ang iba. Ayaw pala. Siya pa. Ito. Yan, nag-charge siya, no? So, ito. Isa pa. Ito, 4.139. Hindi na to sigurado. Kung hindi pa to nag-discharge, full charge pa rin ito. So, hindi yan magre-red. Tingnan natin, ha.
Kasi full charge na siya eh. Oh, wala. Ayaw. Ayan. So, mag-accept pa siya ng still charging. So, baka nag-ano na yan, nag-drop na, no? Okay. Isa pa. Ito, 4.087 din. Tingnan natin. Okay. Nag-ilaw din. Okay. Another. Problema, ba't ito nag-red na rin siya? Wala pa siyang laman. Subukan natin ulit. Lagyan. Okay. So, nag-red na lahat. Yan, nag-red din sa kabila. So, bali, 10 batteries yung sabay-sabay na sina-charge, no? So, tingnan natin kung ilang minutes ma-full charge yan. Alright? So, yan yung ginawa natin yan. Nag-assemble tayo nito. 18650 battery. This is lithium-ion batteries, no? From laptop. Ito yung mga laptop batteries, no? Na tinanggal natin dito sa loob. Ito, buo pa to. Marami tayong batteries na i-dismantle, kunin natin yung mga goods na batteries. Okay? So, yun lang guys. For today's video. See you next video guys. Bye.